para sa ating headlines. Mga nakatapos ng proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Bungabong Oriental, Mindoro, tumanggap na ng banal na bautismo. At Distrito Eklesyastiko ng Hawaii Pacific, aktibong itinataguyod ang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Jem Barzaga. Sa pagkakataong ito, tumanggap na tayo ng live report mula kay kapatid na Lea Santiago. Ibabalita niya sa atin ang walang kupas na pagtugon ng mga kapatid sa lokal ng Sandulayan, distrito ng San Jose, Mindoro Occidental, sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Kapatid na Lea? Maraming salamat at magandang tanghali po, kapatid Jem. Sinasampalatayanan ng mga kapatid dito sa Distrito Eklesyastiko ng San Jose, Mindoro Occidental. Natungkulin nilang ipamahagi ang kanilang pananampalataya. Kaya sinikap nila na kapagsuri ang kanilang mga kababayan na hindi pa kaanib sa iglesia sa isinagawang evangelical mission. Kabilang sa mga nagsagawa ng nasabing aktibidad ang lokal ng Sandulayan. Bago pang nakatakdang araw ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos, ipinag-anyaya na ito ng mga kapatid. Namahagi sila ng mga pasugong magazine at pulyeto, kasabay ng pagkikayat na daluhan ng evangelical mission. Ang nagudyok po sa akin para mag-akay ng mga panauhin sa sinagawang pamamahayag sa aming lokal, ang aking pananampalataya po sa ganitong gawain ay lalong nakapagbibigay ng kapurihan at kalwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Ang ganitong gawain ay lalo kong pagtatalagahan at patuloy akong makikipagkaisa sa panawagan ng pamamahala. Sa mismong araw ng evangelical mission, kapansin-pansin ang masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid. Maaga silang nagtungo sa venue kasama ang kanilang mga inanyahan. Pinangunahan ni kapatid na Bright Balesteros, tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, itinuro sa mga dumalo ang tungkol sa tunay at tamang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Pinasasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pamamahalang lagay niya sa iglesia na lagi po nilang ipinapasya na magkaroon ng ganitong mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos para ang mga tao po hindi lamang makapakinig kundi makaunawa at makapagpasya po sila kung alin po ang tamang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At sa panig naman ng mga kapatid natin sa iglesia, hindi po natin titigilan ang gawain pong ito sapagkat patutunayan natin na lagi tayong kaisa ng pamamahala para lalo tayong makapagbigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon Diyos. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid na muling ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos ang magandang pagkakataon para mas marami pa ang makapagsuri sa Iglesia ni Cristo. Ayon pa sa kanila, sinasampalatayanan nila na magdudulot ito ng mas marami pang tao na magbabalik loob sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa bayan ng Rizal, ako po ang kapatid na Lea Santiago para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po, kapatid na Lea. Tinungo ng mga kapatid kasama ang kanilang mga panauhin ang gusaling sambahan ng lokal ng Ilugin, distrito ng Metro Manila East, upang tumanggap ng mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. May balitang hatid si kapatid na Aubrey Calnea. Sa panahong marami ang naghahanap ng malinaw na direksyon at pag-asa sa buhay, hangad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na magbahagi ng mga aral mula sa mga banal na kasulatan.
sa pangunguna ng pamamahala sa iglesia at masiglang pakikipag-aisa ng mga kaanib sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Patuloy na naipaaabot sa marami ang mga aral sa Biblia na magsisilbing gabay sa wastong pamumuhay at paglilingkod sa Panginoong Diyos na ikapagtatamo ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghukom. Kaugnay nito isinagawa ang matagumpay na evangelical mission sa lokal ng Ilugin, distrito ng Metro Manila East, na dinaluhan ng maraming panauhin at mga interesadong magsuri ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa loob ng iglesia. Pinangunahan ni kapatid na Daniel Solano Jr., ministro ng Ebanghelyo, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Karoon po kami ng Pasubo Drive, namimigay po kami ng polyeto. Masaya po ako na nakibahagi na ipag-anyaya ang pananampalataya natin sa ibang tao. Po tungkulin natin sa Panginoong Diyos, tsaka gusto ko po marami pong taong maligtas. Kaya po kailangan po mag-anyaya po tayo. Para po malaman po ng tao bakit po tayo mga iglesia ni Cristo ay patuloy pong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos para iparating po natin sa kanila kung ano po talaga yung ating aral na sinasampalatayanan. Nakapanayam namin si kapatid na Kay Antores na isang public school teacher. Ayon sa kanya, sa kabila ng kanyang abalang schedule sa trabaho, sinisikap pa rin niya maglaan ng panahon upang mag-anyaya ng mga panauhin na makikinig sa mga aral mula sa mga banal na kasulatan. Importante po na malaman nila yung katotohanan, lalo na po ang tinuturo po sa loob ng iglesia ay mula po sa Biblia. Kaya mas natutuwa po ako na pinaunlakan po nila yung pagsama po nila sa akin. Kahit na kanina po ay kuhaan ng card, hindi po sila nag-atubili na sumama po sa akin kahit gaano ka-busy. Doon po ay mas nalalaman po nila kung gaano kahalaga ang pagkakaroon at malaman po nila yung kahalagaan ng Iglesia ni Cristo po. Masaya po kasi bilang isang guru po nila, kahit advisor po nila ako, nagtiwala po sila na sumama sa akin kahit na gantong oras po na dapat nagpapahinga po sila sa tahanan nila. Pinagkatiwala po nila yung sarili po nila sa akin na makapakinig sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Makikita mo kung gaano ka-interesado ang mga tao sa pakikinig po mula sa mga salita mula sa Iglesia ni Cristo. Kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia po at kung gaano ka-importante ang pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Marami po akong natututunan mula dito. Ibinahagi naman ng ilang panauhin na naging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang kanilang pagdalo, sapagkat nakatulong ito upang higit nilang maunawaan ang mga aral ng Biblia na pawang mga salita ng Panginoong Diyos. Napakahalaga po ng masalita ng Diyos. Kinakailangan po malaman ng tao ang patungkol po sa kaligtasan, sapagkat alam po natin mayroong araw ng paghukom. At salamat din po sa ating Panginoong Diyos, sapagkat naglagay sila ng pamamahala sa iglesia, ang kapatid na Eduardo Manalo at ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Sa pagpatnubay nila sa amin, naisagawa po namin ang malaking pamamahayag na ito. Masaya po ang mga kapatid dahil po maraming naging panauhin sa gabing ito. At inaasahan po ng mga kapatid na tuloy-tuloy po ang gawain ito, marami pong tao ang matawag po sa loob ng iglesia. Mula po rito sa Pasig City, ako po si kapatid na Aubrey Calnea para sa Iglesia ni Cristo News Network. For our news abroad, members of the Church of Christ in the District of Hawaii Pacific show unwavering dedication to propagation. They take part in every district activity. Sister Janela Boy reports. In different places here in Hawaii, brethren can be seen making efforts in sharing their faith through giving of copies of Pasuko, God's Message magazine, to those who are not yet members of the Iglesia ni Cristo Church of Christ. They also invite them to listen to Bible studies, evangelical missions, and to attend worship services.
Truly, they never stop fulfilling such commandment of the Lord God. And it pays off. Through God's help and guidance, during evangelical missions, their houses of worship like here in the local congregation of Eva Beach was full of guests. It was a pure Bible-based preaching led by Brother Jem Baitan, the district supervising minister, along with ministers in this district. The message was so inspiring and interesting. I've learned that God is our provider, and to be friend with God, we should join the Church of Christ. I would like to come to more events often to learn. I like how the preacher was including everyone, including guests and people already inside the church, so it felt warm. Not only the brethren were able to invite those who are not yet members of the church. Through God's help, from the ones they invited, they were those who decided to undergo the process of joining the church. Having fully understood and believed the words of the Lord God, after consistently attending Bible studies and worship services, they reached this moment of receiving the holy baptism. Leading the sacred occasion was the district supervising minister, Brother Jem Baitan, who through the words of God written in the Bible, he emphasized that sharing of the faith is a vital responsibility of members of the Iglesia Ni Cristo. He also highlighted the importance of unity with the church administration and the intensive work of propagation. Connecting sites from their respective places of worship included Big Island, Kauai, Maui, and American Samoa, allowing brethren across the district to take part in this momentous occasion. One and the same feeling was evident among the newly baptized ones. Now that I'm baptized into the church, I'm very happy and grateful. It's been a long time coming. I'm very appreciative that it finally happened, thanks to God's will. My goal now, that since I'm baptized in the church, is to continue to be an active member, continue to strengthen my faith, and invite my friends and family into the church. This is the direct result of coupling faith with works, which what the brethren in this district have been striving, but most of all, through the boundless love and mercy of our Lord God. It's a great blessing from our Almighty God that we're able to bear fruit in every island on this district, on Oahu, and even as far as here in American Samoa. With God's great help and mercy, we're able to witness a historic occasion like this, and we continue to do our part by sharing our faith. We should always share our faith so that more people of this world may have the great chance to receive salvation on the day of judgment. Many brethren also invited their relatives and loved ones who are not yet members of the Church of Christ to witness the baptism, providing them the opportunity to observe firsthand this important milestone in faith. Activities like this and moments like this are so inspirational to each and every one of us that we're able to remember that we have nothing to fear as true members inside the church built by our Lord Jesus Christ. Still, the Iglesia Ni Cristo Church of Christ members in this part of the world will not stop sharing their faith. It's very important that we continue to share our faith so that we can help people come to the knowledge of the truth or the words of God, so that more people will receive the gift of the Holy Spirit and ultimately to receive salvation on Judgment Day. From Eva Beach, Hawaii, this is Sister Janella Boy for the Iglesia Ni Cristo News Network. Pumalik tayo sa mga balita rito sa Pilipinas. Mga nakatapos ng proseso ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo sa distrito ng Cagayan East, tumanggap na ng banal na bautismo. Magbabalita si kapatid na Joy Paule. Matagumpay na naisagawa ang bautismo sa distritong ito ng Cagayan East na idinaos sa gusaling sambahan ng lokal ng Bawa. Papasalamat po kami ng napakarami sa ating Panginoong Diyos sapagkat niloob po niya ang distrito po ng Cagayan East ay nakapagtagumpay sa gawaing pagpapalaganap. Ito po ay napakalaking biyaya po para sa aming distrito. Kami po ay nagpapasalamat unang-una sa ating pong Panginoon Diyos sapagkat ang aming lokal po ay nakatugon sa
isinagawang pagbabautismo sa aming distrito. Kami po ng mga kapatid, mga may tungkulin, ay patuloy po na makikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Sa banal na okasyong ito, labis ang kasiyahan ng mga bagong kapatid sapagkat dumaan man sila sa mga pagsubok at maraming hadlang, subalit lahat ng iyon ay kanilang nalampasan sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Marami pong pagsubok ang dumating sa akin kung bakit umanib ako sa Iglesia ni Cristo. Ang una pong nag-usig sa akin ay ang aking magulang, si Mama. Saksi po siya. So, ang mahirap po niyang tanggapin na pumupunta ako sa iglesia para makinig ng mga salita ng Diyos. Pero dahil nga sa tagal na pumupunta ako sa kapilya, naririnig yung mga magandang aral na mga salita ng Diyos, ay dito po naantig ang aking puso upang ipagpatuloy ko ang pag-ani sa Iglesia ni Cristo. Dito ko po naramdaman na may tunay pala na Diyos. Masayang-masaya ako ngayon dahil ngayon po yung araw na nabautismuhan ako. Ang isinagawang bautismo ay pinangasiwaan ni kapatid na Troy Gatchalian, tagapangasiwa ng distrito, kung saan ay naituro sa mga tumanggap ng banal na bautismo ang kahalagahan ng pagiging kaanib sa iglesia para matamo ang kaligtasan. Isa si kapatid na Rosita Carlos na sa kabila man ng kanyang edad ay hindi naging hadlang upang matutunan at sampalatayanan ang mga aral ng Diyos sa loob ng iglesia. Ang ganitong makasaysayang pangyayari sa distrito ng Cagayan East ay laging nagdudulot ng lalo pang kasiglahan para sa mga kapatid na walang sawang nakikipagkaisa sa paggawa, lalo na sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa Bawa, Gonzaga, Cagayan, ako po ang kapatid na Alili Joy Paule para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Bungabong Oriental, Mindoro, matapos na maliwanagan sa mga aral ng Biblia ang mga Mindoreño, nagpasya sila na umanib sa Iglesia ni Cristo at sa awa ng Panginoong Diyos, nasapit na nila ang araw ng kanilang bautismo. Narito po ang report. Patuloy na itinataguyod ng mga kapatid dito sa Distrito Eklesyastiko ng Bungabong Oriental, Mindoro ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kaya patuloy din ang pagdami ng mga nagpapasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Kaugnay nito, matagumpay na isinagawa ang pagbabautismo sa mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa nasabing distrito. Ginanap ang banal na okasyong ito sa gusaling sambahan ng lokal ng Bungabong at pinangasiwaan ito ni kapatid na Leonardo Reyes, pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Kabilang sa mga binatismuhan si kapatid na Annie Del Cantos. Sobrang saya ko po sa araw na ito sapagkat sa wakas po ay nabautismuhan na po ako at isa na po akong ganap na Iglesia ni Cristo. Una po ay may mga tao po na humihikayat po sa akin na sumamba sa Iglesia ni Cristo, makinig po sa kanilang mga aral. Nung una po ay nagdadalawang isip ako. Hanggang sa yung hipag ko po ay pumunta po sa amin, kinausap po yung aking mga anak na sila po ay madoktrinahan. Nakasama po ako, nakikinig po ako. Pero nung mga panahong yun po ay hindi pa po lubos ng aking pagsang-ayon. Dumating po yung panahon na dinodoktrinahan na sila, nakikinig po ako. Napapansin ko po sa mga anak ko na sumasamba sila. Nandun na po yung kanilang eagerness na gumising ng maaga. Ayan po, napapansin ko po yun. Tapos, masaya po sila na sumasamba. Hanggang sa, ako din po ay pinanyayahan nila na sumamba. Nung una po ay ayaw ko, nagdadalawang isip ako. Pero, pinagbigyan ko po sila. Hanggang sa, may naan na sa akin na magpadoktrina ako. Tinanggap ko po. Habang dinodoktrinahan po ako, doon ko po nararamdaman, doon ko po na-realize na maganda po siya. Yung mga aral po na tinuturo sa akin. Tapos nung sumamba po ako, doon ko po naramdaman na yung kakaibang nararamdaman ko, nandun po yung sa loob ng sambahan, napaka-solemn.
wala pong nagkukwentuhan. Kailangan po maging disiplinado ka sa sarili mo kasi kailangan mo po talagang maglaan ng oras na hindi ka po dapat nahuhuli. Yun po yung naramdaman ko. Doon ko po nakita na magkahiwala yung babae at lalaki, which is ramdam ko rin po na yung mga itinuturo po ng ministro ay talagang tumatagos po sa aking damdamin. Habang tumatagal po, doon na po ako na talagang gusto ko na rin. Kasi nga po, yung mga aral, yung mga doktrina. Tulad ni kapatid na Anidel, marami rin sa mga bagong kaanib ang sumasampalataya na sa Iglesia ni Cristo lamang matatamo ang pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ngayon pong ganap na akong sa Iglesia ni Cristo, magiging masigla po ako sa pagsamba, sa mga aral po na natutunan ko sa pagdidoktrina. Susunod po ako, anuman po ang mangyari, anuman po ang maging pagsubok na darating sa aking buhay, hindi po ako susuko, ipaglalaban ko po ang pagiging iglesia ko hanggang sa kamatayan. Para sa mga kapatid, inspirasyon ang makita na ang kanilang mga dating inaanyayahan lamang ay kasama na nilang naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Mula po sa bayan ng Bungabong, ako po si kapatid na Mika Joyce Gapo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Para sa balitang pagkawanggawa, naghatid ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa mga kababayan natin sa Albay matapos na pumutok ang Bulkang Mayon. Si kapatid na Joan Mirando para sa iba pang mga detalye. Kilala sa kahanga-hangang ganda at halos perpektong hugis apa ang Bulkang Mayon na matatagpuan sa probinsya ng Albay. Ngunit sa gitna ng kamanghamanghang ganda nito ay may dala itong panganib, hindi lamang sa kalikasan kundi pati na rin sa mga residenteng nakatira dito. Ang Bulkang Mayon ang itinuturing na pinakaaktibong bulkan sa buong bansa at kasabay ng pagpasok ng panibagong taon ang pag-alboroto nito. Pag gumaganyan, unang inaano ko sa mga inahanda namin yung mga maaring bitbitin namin kung sakaling maglikas, nakahanda na yon. Yun ang Tapos, ayan, medyo alerto, halos kahit sa gabi, medyo kulang ka sa tulog. Kasi minsan nga niyan, lalabas ako titi. O kaya minsan pag gabi na, di tahimik na, minsan maririnig mo ang maririnig mo yan na parang dumadagungdong. Kaya nandoon yung medyo kaba. Kaakibat ng pagkakaroon ng kalamidad ang pagkapinsala ng ikinabubuhay ng mga residente. Si kapatid na Danilo ay isa sa mga pangunahing apektado dahil pagtatanim ng gulay ang kanilang pangunahing hanap buhay. Ay malaki po, yung lalo na kung bago pa lang tanim, ay siyempre, pero medyo sa ngayon, medyo nga ang kinaanoan ngayon dahil pag umano ng abo, mula ng abo, may kasunod na ulan ng yung tubig. Kaya medyo nahuhugasan yung Kasi yung abo, kahit yung mga pag marami, kahit yung mga may bungang kahoy na, alam mo, yung mga saging, ay madali mahinog, pwedeng malanta siya. Kaya kailangan, ginagawa ko, pag ganyan, mahugasan ka agad ng tubig. Bukod sa dalang panganib nito sa mga tahanan at hanap buhay, isa pang ikinababahala nila ay ang mga sakit na maaaring maidulot ng ashfall. Siyempre, lalo na kung medyo mahina ang ay kakaroon ka ng ubo. Kaya lagi nga may pismas Saka mahapdi sa mata. Kaya kung umaano yung abo, kailangan nasa loob ka lang ng bahay. Huwag ka nang lalabas. Batid ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang hirap sa pagharap sa buhay sa panahon ng sunod-sunod na kalamidad. Kaya agad na nag-abot ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan bilang pakikiisa at pagdamay sa mga apektadong kababayan. Pinangunahan ni kapatid na Eric Zaratan, tagapangasiwa ng Distrito Eklesyastiko ng Albay, ang pamamahagi ng mga relief packages na isinagawa sa Kamalig, sa San Jose High School at Elementary School, sa Malilipot, gayon din sa mga barangay ng Pawa, Marirok, Masarawag at Bunga, kung saan 1,500 sambahayan ang natulungan. Ang Albay po ay prone sa kalamidad. Mula po sa pagdaan ng mga bagyo,
At ngayon ay ang muling pag-aalburuto ng Mayon Volcano. Ang kanilang sinasabi every 5 years, pero ngayon 3 years pa lang ay muling nag-alburuto ang Mayon Volcano. Ano pat sa ganitong sitwasyon, kailangan po talaga ng mga mamamayan na apektado ng pagputok o pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ang lingap. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo ay napakaagap sa pangunguna po ng pamamahala ng Iglesia, ang tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, maging ng kapatid na Angelo Iranio V. Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ay patuloy na ipinagmamalasakit ang mga kapatid at hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya may ganitong lingap sa mamamayan na isinasagawa ngayon dito sa distrito ng Albay. Ayon po, malaking pasasalamat po namin unang-una po sa ating Panginoon Diyos kasi may mga tao siya na ginagamit para matulungan ang kagaya namin na nandito kami sa evacuation. Kaya sobra-sobra pong tulong sa amin yun sa pamamagitan ng aming pangangailangan sa araw-araw. Unang-una ay talagang kahit sa mga anak ko, sinasabi ko sa Diyos tayo kakapit. Ano man ang mangyari, ay tataguyod natin yung ating pagka-Iglesia ni Cristo. Sinusubok man ng iba't ibang kalamidad, nananatiling positibo at matatag ang pananampalataya ni kapatid na Danilo dahil nariyan ang Panginoong Diyos na laging handang tumulong at pumatnubay. Mula po rito sa lalawigan ng Albay, ako po si kapatid na Joan Mirando para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mga programang Iglesia ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 10:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid Edson Barzaga at muli po ninyo kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.